Dahil marami ang nagrereklamo kung sino man ang nakakadami ng free throws, ayan, parehong team binigyan ng madaming free throws. 70 combined free throws ang San Antonio at OKC ngayong Game 5. Ang tagal tuloy ng laban, mayat maya ba naman may titira ng free throw. Pero panalo ang OKC Thunder sa Game 5 ng Western Conference Finals, 127 to 114. Malman ang kamamalasan ni Wemby at De'Aaron Fox. Parehong 4 out of 15 sa field. Meron lang si Fox na 9 points, 0 out of 4 pa sa 3, habang si Wemby may 20 points naman dahil meron siyang 12 of 12 sa free throws. Heto lang ang mahirap kay Wemby, patay sindi din. Pag may maganda at mainit siyang laro, masusundan ng bad shooting night. Ngayong Game 5, wala siyang naipasok na 3 kahit isa. 0 out of 5. Kung wala yung 12 free throws niya, malamang 8 points lang siya ngayon. Lamang pa din ng OKC sa bench points pero at least hindi sila natambakan ngayon. 40 to 33 dahil nakakuha sila ng magandang ambag ngayon mula kay Keldon Johnson na meron namang 15 points. Ang ganda pa ng pagkakakaldag niya kay Holmgren. Pinagmukhang bata si Chet, talsik eh. Si Stephon Castle ang nanguna sa Spurs na may 24 points at Julian Champagnie na may 22 points. Sayang, wala yung mga madre. Ibang madre nakita ko sa arena. Habang sa Thunder, ang MVP Shai Gilgeous-Alexander ang nanguna na may 32 points. Hindi din maganda ang shooting niya na meron lang 7 of 19 sa field. Pero 16 out of 17 sa free throw area. Halos kalahati ng free throw attempts ng buong Thunder kay SGA nang galing. Si Jared McCain ganado pag home court, meron siyang 20 points habang si Alex Caruso na 0 points nung Game 4 may bawi ngayong Game 5 na meron naman siyang 22 points. Tulad ng sinabi ni Wemby nung Game 4, kailangan niyang maglaro ng maganda para mahawa niya yung mga teammates niya. Kaso ang problema, hindi lumalabas consistently. Oo, may mga moments na dominante siya, pero may mga pagkakataon din na parang nawawala siya sa laban. At malaking credit talaga kay Isaiah Hartenstein. Grabe yung depensa niya kay Wemby. Hindi niya pinapaboran sa pwesto, hindi niya pinapadali, makapag-drive papunta sa rim. Pati yung signature long step floater ni Wemby, halos tinanggal niya sa comfort zone. Literal na sinunod niya yung instruction ng coach niya na asawahin mo na. Mapapansin mo rin na kahit rebounds, hirap si Wemby kontrolin. Yung dating simpleng tip lang papunta sa kakampi, ngayon pahirapan na. Lahat ng gustong gawin ng Spurs kay Wemby parang sobrang hirap i-execute laban sa depensang to. Habang yung Thunder naman mas gutom sa loose balls at 50-50 plays, mas klaro rin yung galaw nila sa opensa. Alam nila kung saan pupunta ang bola at paano aatakihin ng Spurs defense. Samantalang ang San Antonio, parang lagi silang nalulunod sa trap ng Thunder defense. Kada may makita silang malit na butas, sinusubukan nilang pasukin. Pero ang ending, deflection, interception, turnover. Parang hinihintay lang sila magkamali. Pero sa totoo lang, si Wembanyama lang talaga yung player na may kakayahang sirain yung depensang to. Siya lang yung kayang bumasag sa pader ng OKC. Pero yun nga, hindi nangyari sa Game 5. Parang yung lakas niya by schedule at hindi niya ata schedule ngayon. Pero ngayon, 3-2 na yung serye. Nasa do or die situation na ang Spurs. Wala nang choice si Wemby. Kailangan ng Spurs yung alien version niya ng dalawang sunod na laro kung gusto pa nilang baliktarin ng serye. Ang problema nga lang, hanggang ngayon, hindi niya pa nagagawa yan laban sa pinakamabangis na depensa sa NBA. Kapag umandar ang Thunder sa totoong laro nila, kitang-kita mo agad ang identity ng team na to. Connected lahat ng galaw, sobrang kulit ng depensa, mabilis magdesisyon at bawat play parang planado hanggang huli. At yan mismo ang nakita natin sa Game 5. Kabaliktaran ng nangyari sa Game 4. Parang kuyog yung atake ng Thunder. Hindi mo alam saan magagaling ang next punch kasi sobrang dami nilang paraan para umatake. At ang mas nakakatakot, yung depensa nila. Sa totoo lang, OKC ang nagdikta ng series dahil nilalaro nila yung klase ng basketball na gusto nila. Ramdam mo mula umpisa hanggang dulo. At ayon sa record, kapag tabla sa tuto ang isang best of 7 series, yung nananalo sa Game 5, yun ang umaabot sa next round, halos 82% of the time. Kaya ngayon, hawak na ng Thunder ang pinakamalaking momentum para makarating sa NBA Finals. Pero feeling ko, hindi pa tapos to. Nai-imagine ko tuloy na nanonood habang may popcorn ang buong team ng New York ngayon. Pero ikaw, anong masasabi mo dito? Aabot pa ba to ng Game 7 o OKC versus NYC na to? Comment ka naman sa baba. Paki-like and share naman ang video. At baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA kwentuhan.